Check. At yun, galing tayo sa Ahon 15 Day 3. Sana nagustuhan niyo yung lahat. At ito naman, pangalawang event ng taon. Kumbaga balik ulit tayo dun sa titled event natin na kadalasang unang event ng taon, na dating pangalawang event ng taon din. Second Sight 14. Sa totoo lang, itong nung unti-unti kong binubuo yung isa buhay, tas yung nagka-idea ako na ipagsama naman sa isang lineup. Sa totoo, medyo nauna pang mabuo tong lineup na to kaysa dun sa Ahon 15 Day 3. At dahil nga may hinahabol pa ako dong ilang matchup na talagang magugustuhan ninyo. At the same time, medyo dikit yung mga petsa nila. Sana mabigyan namin ng hustisya, sana yun, yung quality ng parehong events, yung production value, sana maramdaman nyo na paganda ng paganda pa rin, palakas ng palakas para sa inyo. At ito yung lineup natin para sa Second Sight 14. First time natin gagawin to. All Isa Buhay Tournament Battles, all 8 battles dito gaganapin sa Second Sight 14, April 26 sa Metro Tent, Pasig City. At ito nga pala yung lineup natin mula sa baba. Tapos mamaya subukan natin ng konting breakdown, no? All Isa Buhay Tournament Battles tong Second Sight 14. At mula sa baba, meron tayong Katana versus Sturdy, Manda Baliw versus Ban, K-Ram versus Kenser, Zendluke versus Zaki, Carlito versus Article Clipted, Cripply versus MP3, Lipcram versus Aubrey, at Jonas versus Saint Ice. So yan ang lineup natin, all Isa Buhay battles. At match breakdown, tuloy tayo dito mula sa baba ulit. Katana versus Sturdy, dalawa sa napaka-solidong rookie mula sa nakaraang taon. Kitang-kita nyo naman. Well, si Sturdy medyo mas well-rounded kahit na leaning towards technical siya. Si Katana naman, kakaiba lagi yung angles at concepts na napipili niya. Tapos leaning towards comedy naman siya, pero kayang-kaya niya magpaka-technical. Nandun yung rhyming ability na lang pareho. Tingin ko lamang si Sturdy onte sa delivery. Ganun pa man, si Katana meron siyang yung bibihirang katangian na yung kahit hindi niya lakasan todo yung delivery niya, lalong tumututok yung crowd, no? So ibang skill rin yon, yung kumbaga yun nga, imbis na minsan skill talaga yun, yung hindi mo sinisigaw at kahit nga minsan hinaan mo pa lalo yung boses mo, pero lalo silang lalong tumututok yung crowd. Tingin ko may enjoy niya yun. Susunod, Manda Baliw versus Ban. Ito, si Ban, isa nga pala sa Rising Stars natin mula Cebu, Visayas Division represent. At syempre si Manda Baliw, isa na rin sa hindi na talaga siya rookie. At syempre kumbaga napaka-tenured na rin niya mula sa underground scene hanggang dito sa liga. Parehong mas comedy. Iba yung mas definitely 1-2 style yung ni Manda. Minsan kinikilala bilang old school style daw, pero yun, napaka-efficient na 1-2. Tingin ko minsan nagiging kalaban na lang ni Manda dito yung sariling gigil. At kumbaga sa dami na rin yung mga battle dati, syempre kung andun pa ba yung niya, yung pinaka-apoy niya, at kung hindi siya nauubusan ng mga laugh trip niyang naiisip, no? Tapos si Ban, iba rin yung niya iba rin yung atake niya sa comedy Hindi siya 1-2, pero napaka-epektibo. Nandun rin siguro yung challenge siguro sa kanya na hindi pa siya kasing kilala, pero nakakatuwang isipin na nakakatuwang malaman na nagugustuhan siya ng mga ibang solidong supporters online. Yung mga sumusunod talaga sa mga battles niya, nakikitaan siya ng potential, nakikitaan siya ng pagiging deserving. At tingin sana mabigyan ng hustisya na itong matchup na to, silang dalawa. At syempre yung mga solidong suporta online, no, na isa nga sa mga challenges niya yung pagiging Visayas Division represent. Syempre iba yung hindi basta-basta yung translation ng ng comedy, hindi basta-basta yung makuha mo yung kiliti ng ng Bisaya crowd.
versus Tagalog crowd, lalong-lalo na Tagalog crowd dito sa Maynila. Syempre gumana yung ginawa ni Ban noong nakaraang laban niya sa Gubat crowd, kahit na Tagalog yung spit niya. Mukhang gumana rin naman sa online crowd, yung mga taong nakaka-appreciate sa ginawa niya. At ayun, sana hindi siya maapektuhan ng kahit ano pagdating dito sa Manila crowd. First time yatang lalaban sa Manila at sa Tagalog crowd, lalo-lalo na sa ganitong venue at ganitong stage, no. Tingin ko magandang pukpukan 'yan. Tingin ko sapat rin yung matchup na ganahan lalo ulit si Manda Baliw na hindi siya magpapatalo sa katulad ni Ban, at si Ban naman ma-inspire para tapatan ang katulad ni Manda Baliw. Susunod, K-Ram vs Kenser. Ito na naman yung mga panira ng araw yung isang pangalan dito Si Kenser, ayan, syempre late represent, alam naman natin kung saan galing yung nakaraang champion natin. Medyo tall order para sa kanya, para tapatan yung nagawa ng kababayan niya. Ganun pa man, kita naman yung comedic ability rin ni Kenser. Tulad ng sinabi ko kay Ban, merong adjustment period dati si Kenser kung paano niya makuha yung kiliti ng Tagalog crowd. Tingin ko medyo nakakuha niya na talaga yun. At siguro mas experience siya kay Ban pagdating sa ganun. Tingin ko entertaining battle ito, pero at the same time tingin ko ito yung posibleng underappreciated matchup dahil pareho naman silang kayang magpaka-technical kung ginusto nila. At yun na lang, kay Kenser na lang. Yung isa dito nilagay talaga siya dyan para matalo di ba? Kasi sa buhay yung kalahati naman natatalo agad, kaya siya andyan, di ba? So yan, K versus K. Ito naman, susunod sa lineup, Z versus Z. Zend Luke ng Cagayan de Oro City represent versus Zaki. Ako ako excited ako sa matchup na to, no. Zend Luke, kita nyo naman sa nakaraang upload, ibang level talaga Gusto ko sana isipin na wag nyo i-taken for granted yung mga ginagawa ni Zend Luke at sa edad pa niya para magawa yung ganun, at parang tuloy-tuloy palagi. Grabe yung consistency, grabe pa rin yung improvement, at grabe yung kumbaga yung paninindigan niya rin sa style niya, at lalo sa harapan ng style clash na kalaban na kayang-kayang di ba? Kayang-kaya kang lunurin, no? Pero iba talaga yung paninindigan ni Lucas. Ako excited lang ako, parang excited ako makita ko ano pa yung mga kaya niyang buuin na tugma, mga linya at mga ibang linya na akala mo parang pucha wala pa nakaisip nun, pero nauunahan niya at na-execute niya ng napakaganda. At syempre si Zaki, man, parang magandang style clash rin siguro. Nakikita natin yung evolution ni Zaki, nagiging mas komportable sa comedy, tas gumaganda yung balance niya nun ng teknikalan. Syempre andun yung rhyming ability ni Zaki, at interesting makita kung susubukan niya man tapatan yung rhyming style ni Zend Luke, no. Talagang magiging rhyme fest tong battle na to. Pareho silang hindi sila nagpapasindak sa kalaban. Kaya tingin ko magandang pukpukan to. Susunod, Carlito versus Article Clipted, rookie versus rookie battle. Ito naman kung may ilang battle na tayo na medyo leaning towards comedy, yung parehong lalaban. Ito naman tingin ko digdigan to ng mga ng lyricismo. Pareho silang bagong pasok sa liga, mga solidong rookie. Kita rin naman yung mga performances ni Article Clipted mula ng 2x2 pa lang hanggang sa solo battle, at nakakatawa rin isipin na na-appreciate rin ng mga ibang solid online fans yung sinusubukang gawin ni Article Clipted. Tingin ko panahon na rin para lalo siyang makilala, lalong ma-represent niya yung estilo niya, lalong ma-represent pa yung Jensan. Syempre hindi basta-basta yung kalaban niya si Carlito. Pero ito yung mga klase ng matchup na tingin ko lalo silang ginaganahan sa isa't isa, sa level ng lyricismo ng isa't isa, at lalo pa silang pupudburan talaga ng utak at panulat dito, no. Abangan niyo yan. Susunod ulit, Cripply versus MP3.
Cripply, Naga City represent versus MP3. Surigao represent para sa inyo. Man, MP3, isa sa pinaka yun nga, refined na rookies mula nung nakaraang taon. Hindi man siya laging nananalo, pero kita na rin naman yung pag-appreciate sa kanya ng mga ibang online comments. Nakakatuwa isipin na naiintindihan nila yung nagagawa ni MP3 doon. Syempre, Cripply, veterano, mahirap sabayan sa lahat ng aspeto, mapa-rap ability, mapa-seryosohan, bars, at syempre nandun yung comedy niya. MP3, tingin ko underrated comedy pa, pero hindi naman yun yung strength niya. Pero tingin ko nandun yung panlasa niya magpaka comedy, magpaka dry humor minsan. At mapapasubo siya dito, baka magustuhan naman niya yun. Pero tingin ko mapapasubo rin si Cripply dito at baka magustuhan niya rin yun. Kaya madali lang isipin na madali lang mag-isip na ma-overpower ka agad ng veterano ang isang katulad ni MP3. Pero tingin ko kung ibabase natin sa pattern ng performances at quality ni MP3, yung sulat, hindi malabong masilat ni MP3 si Cripply dito. Pero tingnan natin, syempre experience nandun pa rin talaga kay Cripply. At susunod naman, Lipcram versus Aubrey. Aubrey, Manila represent, Tondo represent para sa inyo. Unang sabak niya sa bigger stage, sa tournament battle pa mismo, versus Lipcram. Syempre, mapa-rookie ka o mapa-veterano, mahirap lagpasan si Lip, lalong-lalo na kung A-game. Tingnan natin kung anong mabubuo ni Lipcram dito at FEMC yung kalaban niya. Para naman dun sa iba na, syempre yun nga, kung magiging sensitibo tayo sa pagiging gender neutral, hindi dapat intindihin yung pagiging FEMC. Pero syempre, nagiging factor siya dahil content-based naman yung natin, yung laro natin, di ba? Parang hindi naman siya babaeng gitara versus lalaking gitara na gitarista na pagalingan lang na di ba, ng pagtugtog, di ba? Ito, content-based pa rin or written-based pa rin. So, syempre, nagpa-factor in doon yung mga yung angles, yung atake. Tingin ko magiging magandang learning experience ito para kay Aubrey at lalong-lalo na kung habol yung tapatan yung mga lahat ng mga kasabay niya sa liga, mapa-rookie or andyan yung rap ability ni Aubrey, nandyan yung delivery, nandun yung raw talent niya sa pagbuo ng mga linya. May freestyle ability din siya. Pagkaintindi ko kay Aubrey is yung freestyle ability niya mas pang open mic, mas pang cypher talaga. Sa battle naman nakakagamit rin siya. Pero dito matetesting talaga kung kaya niya tapatan. Siguro kung ako siya, talaga maglaan siya ng ng ilang linya talaga kada round kung kaya niyang purahin yung mga bubuhin ni Lip. At ganun pa man, kahit subukan niya yun, alam naman natin lahat yung kakayahan rin ni Lip sa freestyle, lalo sa rebuttal, sa pagdating sa battle, no? Mapa-rookie o veterano, mahirap pa tapatan si Lip. Pero malay natin, syempre, marami na tayo nakakita na tayo ng mas malaking upset sa liga. Ayun, challenge kay Lip dito kung paano nga niya atakihin yung kalaban niya sa pagiging babae, kung pipiliin niya man yun. Sa pagkaalala ko nung Davao event namin, syempre katulad ni Lip, laging makulit sa pre-event, post, at lalo kapag post-event, kapag tapos na. Kaya syempre si Lip, binibinyagan niya yung mga lahat ng rookies. Parang lagi niyang pinagtitripan. Pero naalala ko rin nung na yun, hindi rin nagpatalo agad sila Aubrey kay Lip, na nagantihan na rin nila sa behind the scenes. Kaya tingnan natin kung ano yung mga makukulit na anggulo na manggagaling dito kung gagamitin man nila. Tingin ko enjoyable battle to, magandang learning experience para sa kanilang pareho. At para sa huling laban ng Second Sight 14, Jonas versus Saint Ice. Man, Saint Ice, talagang grabe talaga yung run niya last year. Ibang klaseng revival at
Hindi ko alam kung paano yun na nagagawa yun bilang family man, may trabaho at iba pa mga inaatupag, no? Pero ibang klase yung dedikasyon niya last year. Lahat ng underground battles, nilalaban niya. Ewan ko ba, basta parang may isang buwan pa last year na meron siyang 4 na battle Parang hindi biro talaga yun. At kita naman, lalo pagka makita niyo yung laban niya sa Ahon 15, malamang nakalabas na yun bago matapos to. Bago mailabas to. Iba yung apoy ni Saint Ice. At dahil doon, tingin ko maraming bala na si Jojo versus Saint Ice. Syempre, kumbaga si Jo naman parang meron siyang bala para sa lahat, no? Kahit anong style, kahit na pero syempre, una sa lahat parang tingin ko yung pag-i-English ni Saint Ice. Parang tingin ko na-imagine niyo na rin kung ano yung kagaguhang mabubuo ni Jojo. Pero syempre, yun nga, hindi lang hindi kay Joe, hindi lang talaga nakasalalay doon sa comedy. Talagang yun nga, hindi pa siya nagpapaka-technical. Pero kung ginusto niya talaga, kayang-kaya niya yun. Baka lamang ng onting-onte sa technical construction si Saint Ice dahil yun naman talaga yung preference niya. Naging underrated yung comedy niya. Tingin ko unti-unti na rin nag-evolve. At yung freestyle ability ni Saint Ice, tingin ko sana dito talaga mahinog, no? Parang nagagawa niya sa past battles niya na mukhang mukhang intentional talaga na hinahanapan niya ng paraan maka-effective rebuttal sa simula. Pero mas mahirap pa doon yung mid-verse. Parang ilang beses na niya nagawa yun na talagang parang nahugulat yung crowd na mid-verse na naisingit niya pa yun. Kahit nga magbawian sila ng tig-3 rebuttal dito kada round. Tingin ko malapit nang tumapat na talaga si Saint Ice, no? At parang basta magandang challenge yun, magandang abangan kung sakali. Huwag niyo i-underestimate si Saint Ice dito sa battle na to. Pero syempre, Jojo, marami sa inyong humingi sa kanya na sumali ng isa buhay. Tingnan natin dito sa buong isa buhay tournament, man. Marami dito na gusto kong isipin is talagang matagal yun ang hinihingi. At the same time, nagkataon talaga na marami sa kanila nag-commit na sa akin last year pa lang. Parang hindi pa nga tapos yung Ahon 15, nangungulit na sila. Kaya sana nabigyan ng hustisya yung roster, sana nabigyan ng hustisya yung mga first round matchups, at sana nabigyan ng hustisya yung bracketing natin. At first time natin gagawin to na dahil nga all 8 battles sa isang event, may lalabas kaagad natin yung bracket ng buong Isa Buhay Tournament. Dati kasi nga ginagawa namin halos second round na lumalabas yung bracket dahil nga hinahati namin yung first round battles. Kung nilabas namin yung bracket agad, syempre nagkakaroon ng advantage yung mga unang bumatel. Nagkakaroon sila ng extra months para paghandaan yung kung sino man yung mananalo sa kabila. Pero ngayon, dahil first time lang natin gagawin to, all 8, makikita na nila yung mga sari-sariling tatahakin sa Isa Buhay Tournament. At Isa Buhay 2025, tingnan natin. At sana supportahan nyo yan, enjoyin nyo buong taon. Syempre, supportahan nyo rin yung lahat ng mga non-tournament battles. At pipilitin natin tapatan yung lahat ng mga nakaraang lineup. Sana nagustuhan nyo yung efforts natin mula Buelta hanggang Gubat, Pagusganay, tapos Ahon 15, tapos nagka Day 3 pa na alam nyo na, grabe yung pasabog doon. Tapos ito, second lineup pa lang ng taon. At kung tuusin, mas nasa akin yung pressure at challenge na tapatan yung mga ganong lineup. Pero sana mabigyan natin kayo ng malulupit na lineup ngayong taon bukod sa mga tournament. Kaya Second Sight 14, Isa Buhay 2025, Flip Top Year 15, ayun na yun. At kita-kits Metro 10, April 26, at abangan yung susunod na event natin. Yeah.